Diyos, mga kapatid, sa araw na ito na tayo po ay tinungo sa mga salita ng Panginoon. And let's read our Bible bago tayo tumungo sa isang panalangin sa mga Panginoon. Let's po kayo kaniyahan sa Hebrews chapter 4, verse 11 to 12. Sabi dito, magsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan iyon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. At sa verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito ng mga kasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin po natin, Amen. Amen. Tayo po ay manalangin, sa maging panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang pinupuri, sinasamba sa mga oras na ito. Ikaw po ay karapat-dapat po sa lahat ng kapurihan. Pasasalamat po namin sa araw na ito. Kulang po ang aming mga ang sabitain namin ang marami pang mga bagay. Ngunit salamat sapagkat binigyan mo kami ng napakalaking pagkakataon nito. Nakilang pribilehyo ito sapagkat dito sa lupa ay meron kaming mga opportunity, meron kaming mga pribilehyo, mga career, mga trabaho. Pero ang mga bagay na yan ay lilipas. Yan, ang mga bagay na yan ay mawawala. Dahil isang araw kami tatanda, isang araw ay kung lulubin kung hindi pa darating, ikaw Panginoon ay kami kukunin. Pero nagpapasalamat po kami sa dakilang pribilehyo ito na meron kami sapagkat kami muli na makakarinig ng iyong mga salita sapagkat ito eternal, ang walang hanggang buhay. At nagpapasalamat po kami sapagkat kami sa ngayon ay nakakapakinig ng iyong mga salita. At sa mga oras ito ay dalangin ko rin po na tulungan mo ang iyong lingkod. Ako po ay maraming imperfection, maraming pang kakulangan bilang tao, Panginoon Diyos, ngunit hindi nawa ako makita, kundi ang iyong mga salita, Panginoon. At nawa po ay, kami po ay pagpalain ng iyong mga salita. Kami ay matuto, kami ay masigit pong ma-challenge, masigit po, Panginoon, na maging kapakipakinabang ang mga salita mo. At alam po namin na wala kaming pang kailangan dito sa lupang ito kundi ang iyong mga salita. At salamat po Panginoon sa lahat-lahat. Unahin po rin po kami ng kapatawaran sa mga bagay po na aming mga pagkukulang, mga pagkakasala pa. Alam po namin na bilang tao, bilang nasa laman pa, ay nandoon pa rin po yung aming tendency na magkulang, magkaroon ng mga pagkakasala, Panginoon Diyos. At kami po ay nagpapakumbaba, nagpapatuloy ng pagpasakop sa iyong mga salita, sa iyong bilang kalooban sa buhay nito. Panginoon, binabalik po namin na mayroong pagkakatiwala, pagpapasalamat sa iyong dakilang pagpangyariang pangalan. Ito is pangalan lamang ng aming Panginoon Kristo at may magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan muli ang ating Panginoon, mga kapatid, at magpapagpunas sa araw na ito. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon, sa dakilang pribilehyo nito, na muli po tayo magsama-sama. Pagkat ang bawat gawain ay isang malaking pribilehyo po para sa atin, sapagkat ito po ay, sabi ko nga, ito ay pang-eternal. Yung mga bagay na meron tayo dito sa lupa ay mga bahay, kotse, career, lahat ng po yan ay pang-temporal, sapagkat kapag tayo po ay dumako na sa katandaan, at tayo kukunin ng Panginoon, kung hindi pa man dumating ang Panginoon, ay lahat ng yan ay mawawala po sa atin. At habang ako po'y nakikinig sa mga matatanda na sa ministry, sa ibang church ay meron mga nababanggit sapagkat sila po ay mga matatanda na. Meron silang mga realization, mga kapatid, kagaya ni Solomon, na nung siya po ay tumanda na, nung siya po ay narasak niya ang lahat ng mga kalayawan dito sa lupa. And then, na-realize niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay sa walang kabuluhan. At kung meron ba tayong
isang makabuluhang bagay na ginagawa, mga kapatid. Yun po ang matakot sa Diyos, ang maglingkod sa Diyos, sapagkat ito po ay pang-itatnan ng mga bagay. Amen? Balik po ba natin sa pamapalapakan ng ating Panginoon? Salamat po sa napakinggan po natin kanina tungkol sa kapayapaan. At nawa ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso, mga kapatid. Pero minsan iniisip ko, mga kapatid, na ang kapayapaan na meron tayo po dito sa lupa ay pansamantala lang. Diba? Pwede na tayo ngayon ay naging mapayapa, pero bukas ay nag-worry na naman. Kasi baka walang finances o kaya mayroong problema sa, sabihin natin, sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya. At everyday ay lagi po natin yan na na-encounter sa buhay na ito. At hindi talaga yan magbibigay sa atin ng kapayapaan. Pero at the same time, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos na tayo magtiwala sa Kanya. Pinakailangan po natin na ilagay sa ating mga puso at kaisipan ang Kanyang mga salita na merong siyang provision, meron siyang solusyon sa lahat ng mga problema, mga kapatid. At ang pagiging Kristiyano ay, sabi nga, hindi po, ang advice ito ay hindi po straight ang ating daraanan, mga kapatid. Wala tayong mga ups and down. Kundi ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay punong-puno ito ng pagsubok, punong-puno po ito ng maraming mga suliranin dito sa lupa. At sabi po sa aking napakinggan, ito po yung dahilan upang patuloy po tayong manatiling gising sa pananampalataya. Alam niyo yun, sabi niya, kapag tayo daw nagdadrive sa isang napakatuwid na daanan, ang tendency ng isang driver ay pwede po siya makatulog. At ako po, bilang driver, ay naranasan ko na po na makapag-drive sa EasyTex, sa TPLS, papuntang Baguio. Siguro mga 3 to 4 hours ang biyahe po doon, mga kapatid. At napaka-straight, walang traffic, walang pwede kang hindi huminto, dire-diretso lang. At ang tendency dyan, mga kapatid, ay maging complacent ka, maging relax ka, at possible na ikaw ay makatulog. Kung kumbaga napasarap yung pagdadrive mo. Pero ang pagkakaiba naman kapag ikaw ay dumaan sa mga paliko-liko, sa mga magugubat, ang tendency niyan, mga kapatid, ay lagi kang active sapagkat lagi mong binabantayan yung daraanan. At ganoon din po yung buhay Kristiyano, ay ito po ay merong ups and down, merong kinakailangan ng mga pagsubok, pagdaanan, upang sa ganoon, hindi po tayo maging relax, maging complacent, huwag po tayo na maging makatulog sa pananampalataya nito. At higit pa natin na maunawaan na mas higit po natin kailangan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, tulungan naman tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay paglalakbay na ito, sapagat ito po ay paglalakbay hanggang sa matawid po natin ang hangganan ng ating buhay kung hindi pa po babalik ang Panginoon. Pero although na sa panahon natin ngayon ay nakikita na po natin yung mga signs at mga sinyales na ang pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Hindi po natin yung pag-usapan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang about sa isang sandata, isang sword. Diba, naman po siguro ay familiar sa sandatang ito, sa isang sword na ito. Naalala ko po, si Papa ay meron po yan na isang sword dati. Kailan si Papa ay matapang, ewan ko bakit yung may sword, bakit nagkaroon siya ng sword doon sa bahay. Di ko alam kung nasaan na yung sword na yun, mga kapatid. Ewan ko kung nasaan na napupunta. Pero ang pag-usapan po natin ngayon ay about sa isang sandata, isang sword, isang taba. Ito po ay mahalaga sa atin. Makita po natin kung ano ang simbolismo nito, ano bang pinapakita nito sa buhay pagiging Kristiyano, sapagkat ito'y bahagi ng buhay natin, mga kapatid, ang isang taba. Diba? Hindi literal, kundi spiritual, mga kapatid. Dati,
ang pakikipaglaban ng Israel, ng bayan ng Diyos, ay sa pamamagitan ng literal na pakikipaglaban. Alam naman po natin na kapag merong digmaan, merong labanan, ang unang gamit dyan, mga kapatid, ay it is the sword sa panahon na nagdaan. Kasi wala pa po noon na kanyon, wala pa po noon na missile, wala pa po noon na nuclear. Sa panahon na nagdaan, ang ginagamit po ay ang tinatawag na tabak, sword, mga kapatid. Kaya sa panahon dati, napakahaba po ng pakikipagdigma. Minsan umaabot ng ilang buwan, ilang years. Pero ngayon, mga kapatid, ilang araw lang pwedeng matapos. Kagaya ng 6 days war, di ba? Natapos yung Israel at yung mga labanan doon sa Arab country ay natapos po ng 6 days. So kayo po ay nakikinig nung last week at nung last week pa. Nakikinig kayo mga kapatid doon sa history ng Israel sapagkat napakahalaga po yan sa atin sapagkat meron po yan kinalaman sa spiritual na mga bagay. At kagaya po ng pinag-uusapan natin, ang tabak po ay isang mahalagang bagay na sandata ito sa unang panahon at ang ng Israel, ito po ang kanilang ginamit upang palayasin ang mga naninirahan doon sa Kanaan. Sapagkat bago pa man po nila tanggapin yung pangakong lupain, ay meron po doon na dating nakatira. Meron po doon mga tao, bayan na nakatira, mga kapatid, na kinakailangan nila na itaboy. At hindi ito mangyayari kung hindi sila makikipaglaban, hindi sila gagamit ng tabak. At alam po natin, mga kapatid, ang unang pakikipaglaban na ginawa ng Israel ay yung mga Amalekites. Basahin po natin sa Exodus chapter 17, verse 13. Exodus chapter 13. Ito po yung pinakaunang pakikipaglaban ng Israel. At ang unang kalaban po nila ay yung Amalekites. Sabi dyan, and it came to pass when Pharaoh had led verse 13. Exodus chapter 17, verse 13. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Diba? Nagapi nila yung Amalekites sa pamamagitan ng edge of the sword. Sa pamamagitan ng tabak, mga kapatid. At sa verse 14, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in the book and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Diba? Parang yung Israel, mga kapatid. Naalala niyo yung Israel noong mga nakaraan? Sabi nila, uubusin namin ang lahi ng mga Hamas. Parang ganun, mga kapatid, yung sinasabi ng ating Diyos. Na aalisin nila sa remembrance, aalisin nila yung lahing Amalek sapagkat sila'y nakiligma, nakilaban sa bayan ng Diyos. At sabi dyan ay nakipaglaban sila Joshua sa pamamagitan ng tabak, the edge of the sword. Diba? Kaya minsan wala tayong kapayapaan, mga kapatid, sapagkat ang katotohanan niyan, mga kapatid, tayo po ay nasa pakikidigma. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi po ito isang sabi nga, hindi ito bakasyon, hindi ito pagpapasarap buhay. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ikaw po ay sasamak sa matinding pakikidigma. Pero hindi sa dugot naman, kundi ito po ay sa spiritual battle. Pero ang Israel, mga kapatid, sapagkat sila ay physical type, mga kapatid, sila ay yung unang bayan ng Diyos, they are pertaining for physical, sila po ay nakipaglaban ng mano-mano. As in talaga, ang pakikipaglaban nila ay tabak, mga kapatid.
minsan iniisip ko na paano kaya kung tayo po tayo yung unang bayan, mga kapatid, kaya tayo ay kasama sa bayan ng Israel. Diba? Handa ba kayo, mga kapatid, na bumunod ng espada at makitigma sa mga Arabo, sa mga Amalekites, Jebusites, marami pa, basta lahat ng site, mga kapatid. Jebusite, Amalekites, yan po yung mga kalaban ng Israel. At kung iisipin, mga kapatid, tayo ba ay handa kaya na makitigma kung sa panahon na tayo ay nabuhay sa panahon ng Israel? At sa kanila, mga kapatid, they are pertaining to the physical na pakikipaglaban. Sila po ay nakipaglaban sa physical, sila ay nakipaglaban sa talagang combat, at ngayon ay hanggang sa sila po ay dumating sa tinatawag na the Promised Land. At alam natin kung ano po nangyari, sila po ay higit pa po na nakipagdigma sa pamamagitan ng tabak. Sila po ay nakipagdigma, sila po ay sabihin natin, nakipagbadan hanggang sa makuha po nila yung Promised Land. Sa Joshua chapter 5, verse 13, tingnan po natin yung isang bahagi dito. Tayo po ay tumungo muna sa Old Testament at tayo po ay tutungo sa New Testament. Titingnan po natin ano ba ang pinapakita ng tabak, ano ba ang pinapakita nito sa buhay po natin, sapagkat kinakailangan natin na maintindihan ano yung naging pakikipaglaban nila, ano yung dahilan bakit kinakailangan na dumating sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng tabak, mga kapatid. At sa Joshua chapter 5 verse 13, ang sabi dyan, at nangyari nang si Joshua ay malapit sa Jericho, na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin, at narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na puno. Si Joshua, mga kapatid, nung siya po ay malapit na sa Jericho, may nakita siyang isang lalaki, isang tao na merong binunot na tabak, mga kapatid. At ang ginawa ni Joshua ay siya po, yung tao yun ay pinuntahan niya. At sa verse 14 sabi niya, At kanyang sinabi, hindi kundi ako'y naparito ng parang ng prinsipe. Sa verse 13. Sige, atas muna. Sabi dyan, narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na puno. At si Joshua ay naparoon sa kanya at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? Si Joshua nagtatanong, mga kapatid, sa lalaking iyon na nakatayo sa kanyang harapan, kung siya ba ay kakampi namin o kaya ay ikaw ba'y kaaway namin? Kaya sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, dalawa lang naman ang pinapakita dito. Kung ikaw ay kaaway ng Diyos o kaya naman ikaw ay kakampi ng Diyos. Dito sa lupa, may dalawang kaharian po, mga kapatid. Kaharian ni Satanas o kaya naman ay kaharian ng Diyos. Dalawa lang po yan, mga kapatid. Kaharian ng kaaway o kaharian ng Diyos. Saan tayo panig, mga kapatid? Sana lahat tayo ay panig sa kaharian ng Diyos. At tayo po ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Nung kayo po ay tinanggap ang ating Panginoon, meron po siya na offer na pagpasok sa kanyang kaharian. Tama po ba, mga kapatid? Tayo ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Tayo ay naging kaisa ng kaharian ito sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa tubig. Diba? Nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoon, tayo naging kasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian.
Kaya dapat tayo mga kapatid, kapag kayo tinanong mga kapatid, saan tayo panig? Sa kaharian ba ng Diyos o sa kaharian ng kaaway? Minsan, hindi ito alam ng tao sapagkat minsan walang kamalayan na sila ay nasa kaharian ni Satanas. Ano ba yung kaharian ni Satanas mga kapatid? Itong lupang ito mga kapatid, alam po natin na ito ay kaharian ng kaaway. Although na meron tayo iba't ibang bansa, meron po tayo na tinatawag na kaharian doon sa Europe, pero still mga kapatid, is under control pa rin ng kaaway. At alam po natin yan mga kapatid, hindi ko na po babasahin pa mga scripture niya. Pero alam po natin na ang naghahari sa panahon ito ay ang kaharian ng kaaway. Ano ba ang meron sa kaharian ng kaaway? Immorality, lahat ng kalayawan, lahat ng mga kalikuan, lahat ng violence, lahat ng yan mga kapatid ay makikita natin dito sa kaharian ng kaaway. Pero meron din in-offer ang kaharian ito na isang comfort. Diba? Sabi ni Brother Branham, this civilization is ito ay sibilisasyon ng kaaway. Ito ay ang lahat ng teknolohiya sa panahon natin ngayon ay merong kinalabasan sa the tree of knowledge of good and evil. At alam po natin mga kapatid na ito po'y kaharian ng kaaway. At ano ba ang meron sa kaharian naman ng Diyos? Ang meron sa kaharian ng Diyos ay kabanalan, pagsunod sa salita ng Diyos. Ano pang meron sa kaharian ng Diyos mga kapatid? Ang mga mabubuting bagay. Kaya tanong dito mga kapatid, tayo ba ay sa kaharian ng Diyos o kaya naman ay tayo ay nasa kaharian pa rin ngayon ng kaaway? Kaya bakit kailangan natin ng pagpapabautismo? Pagpapabautismo sa tubig. Magkaroon tayo ng bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay paraan para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Diba? Kung ano ang nangyari sa Israel, ay ganun po ang magiging proseso natin, mga kapatid. Kinakailangan tayo dumaan sa justification, kinakailangan natin na dumaan sa sanctification, kinakailangan po natin na dumaan sa tinatawag na baptism of the Holy Ghost. Just to enter to this kingdom. Kaya kung tayo ay nabautismo na sa tubig, tayo nagsisi, tinanggap natin ang Panginoon, we belong to this kingdom. Mari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Tayo po ay kaisa na sa kaharian ito, kaharian ng ating Panginoon. At nawa ay kapag tayo ay kaisa na sa kaharian ito, mga kapatid, sa panigurado ko na tayo ay maraming pakikipaglaban na kakarapin. Sapagkat dalawa lang naman yan, isa lang naman yan mga kapatid. Kapag tayo ay nasa panig ng kaaway, kung tayo ay nasa kaharian pa rin ng kaaway, gagawin natin yung mga bagay na ukol sa kaharian yun. Immoralidad, mga bagay na unholiness, hindi pagsunod, lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ay nasa kaharian ng kaaway. At kung tayo naman ay nasa kaharian ng Diyos, susunod naman natin yung mga bagay na holiness. At isa pang bagay, tingnan po natin sa 1 King chapter 3 verse 16. Kanina po ay tinignan po natin ang isang tabak na ginamit ng mga Israel, ng bayan ng Israel para gapiin ang kaaway. At yun naman po talaga ang intensyon ang purpose ng sandata ay para gapiin ang kaaway, mga kapatid. Diba? Lahat ng mga sandata ay ito po ay
purpose nito ay para po ipanlaban sa kaaway. Pero isang bahagi pa dito mga kapatid, sa 1 King chapter 3, verse 16, tingnan po natin. Ang tabak ay hindi ginamit upang gapiin ng kaaway, kundi ang tabak na ito ay ginamit para i-reveal kung ano ang nasa puso ng isang tao. No? Ang tabak pala mga kapatid ay pwede po pala ito na gamitin para sa pagkakataon ito na para i-reveal kung ano ang kalagayan ng puso ng isang tao. At mamaya ititignan po natin yan kung ano ang pinapakita yan sa spiritual. Okay, tingnan po natin ang isang kwento patungkol sa two harlots at sa kay King Solomon. Sabi diyan, then came there two women, there were harlots, prostitute mga kapatid, unto the king and stood before him. At sa verse 17, at sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babae ito ay tumatahan sa isang bahay. Merong dalawang two harlots mga kapatid, dalawang prostitute na nagsasama po sa isang bahay. At dito sabi sa verse 17, at sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babae ito ay tumatahan sa isang bahay. At ako ay nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. At sa verse 18, at nangyari ng ikatlong araw pagkatapos na ako'y makapanganak ng babaeng ito'y nanganak naman at kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay liban sa kaming dalawa sa bahay. Sa verse 19, at ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang higaan. Verse 20, at siya'y bumangon sa haping gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko at samantalang ang iyong lingkod ay natutulog at hinihigaan niya sa kanyang sinapupunan at nilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. Sa madaling kwento mga kapatid, may dalawang prostitute na tumitira po sa isang bahay. At yung dalawang prostitute na yun mga kapatid ay nagsilang ng anak. Yung isang babae ay nanganak after 3 days. At yung nanganak nung after 3 days, mga kapatid, ay namatay yung anak. At ang ginawa naman noon, dahil namatay ang kanyang anak, pinuntahan niya yung isang babae na kasama niya at kinuha po yung isang anak niya at pinagpalit. At yung habang papaumaga na, nakita ng babae na hindi niya pala yung anak kasi nagpapasuso na siya. Siyempre, kapag nagpapasuso, ay makikita niya kung anak niya o hindi. Diba? Siyempre, ang baby mga kapatid ay kahit naman yan sabihin natin mga baby pa, meron pa rin yan, makikita mong pagkakaiba. At nakita nung babae na hindi ito ang aking anak. At syempre siguro pinuntahan niya yung babae sa nag-aaway na sila, nagtatalo na sila na akin ang anak na yan. Ang buhay na anak na yan ay akin. At yung gumawa naman ng hindi tama ay kinikilig pa rin niya na hindi, akin itong anak. Siguro hindi niya matanggap na namatay ang kanyang anak. Kaya ang ginawa ng babae, pumunta sila doon kay King Solomon at nag-request pa ng audience para malaman ng lahat. At ito naman na si Solomon, alam po natin ang kwento ni Solomon, na ito pong si Solomon ay punong-puno ng wisdom. Sinabi nila kung ano ang nangyari at pagdakay, nagsabi si Solomon, kunin ang sword of the king. Kunin niyo ang sword ng hari. Ang kanyang sword, mga kapatid. Sinabi ng hari, dalhan ninyo ako ng isang tabak at sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. Sa verse 25,
And the king said, divide the living child in two, and give half to one, and half to other. Diba? Parang ang hirap nung ginawa ni Solomon, mga kapatid. Yung paghatol. Paano may papakita kung sino yung nagsasabi ng totoo at kung sino yung nagsasabi ng hindi. Diba? Pero dahil si Solomon ay may wisdom, ito ang binigay ng Panginoon sa kanya. At sa verse 25, 26, nung magkagayon ng salita ng babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagniningas sa kanyang anak at sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraan huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi, magiging akin ni iyuman, hatiin siya. Matindi ina yun Diba? Sabi nung ina, walang magmamayari ng bata, hatiin na lang siya. At sa sunod na verse, na magkagayoy sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraan huwag patayin siya ang ina niya. Dahil lang sa tabak ngayon, mga kapatid, nahatiin sana yung bata, mga kapatid. Siguro yung ulo ay doon sa isa, yung isa naman, yung paa ay para sa isa. Pero dahil lang, yung isa ay labis na nagmamahal sa kanyang anak, sa buhay na batang yun, sabi niya, bigay na lamang sa isang ina. At siya na lang mag-aalaga. Ano po ba ang pinapakita nito, mga kapatid? Ang pinapakita nito sa pamamagitan ng sword na yon, ng tabak na yon, mga kapatid, na ginamit ni Solomon ay na-reveal kung ano yung kalalagayan ng puso ng dalawang ina. Yung isa ay na-reveal na meron siyang tunay na pagmamahal sa ina at yung isa naman ay na-reveal na wala siyang tunay na pagmamahal doon sa batang yun. Siyempre, hindi naman niya yung anak, mga kapatid. At meron itong ipinapakita sa spiritual, mga kapatid. Kung ito ay ipapakita natin na ang salita po ng Diyos, alam naman po natin na ang salita ng Diyos ay kagaya po ng isang tabak. Ang salita ng Diyos ay kagaya ito ng isang sword na magre-reveal ito sa kalalagayan po ng ating mga puso. Mamaya, ititignan po natin yan. Kasi nasa Old Testament pa po tayo, kaya mamaya ititignan po natin yan. Doon sa mga pinakita ko, mga kapatid, doon sa Old Testament ay literal na sword, mga kapatid, ang ginamit sa pakikipaglaban. At yung isa naman ay para i-reveal kung anong kalagayan ng puso ng dalawang ina. At yun yung pinakasama rin ng Old Testament sa paggamit ng sword, mga kapatid. At dito naman sa New Testament ay siyempre meron pa rin war, mga kapatid, na nagaganap sa panahon natin ngayon. We are in the New Testament. Pero ang pagkakaiba, mga kapatid, dito sa New Testament ay hindi na po ito physical na pakikipaglaban. Hindi na po ito isang pakikipaglaban na sabihin natin na kagaya ng Israel na sila ay mano-manong kikitlin ang buhay ng kanilang kaaway at kukunin ang mga pangako ng Diyos. Hindi po yan sa panahon natin ngayon. Ang panahon po natin ngayon ay spiritual na pakikipaglaban. Meron tayong spiritual sword, mga kapatid. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, ay hindi siya nag-declare ng physical war, kundi siya po ay nag-declare ng tinatawag na spiritual warfare. Alam nyo, napaka-excited sana nung Israel na makipaglaban. O kaya nung mga alagad. Naalala nyo, mga kapatid, lagi po sila magtatanong sa Panginoon, Panginoon, kailan nyo po ba isa sa uli ang kaharian ng Israel? Kaya nga si Pedro, napakatapang, mga kapatid. Siya ang merong tabat. Diba? Naalala nyo? Si Pedro, merong tabat. Kung kayo ay pamilyar sa
sa palabas, mga kapatid. Pero sa scripture, meron po sa Matthew chapter 26, basahin po natin, verse 51 to verse 53. Sabi diyan, at narito ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniuna ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak. Sino po ito, mga kapatid? Si Pedro. Sapagkat siya po yung matapang, ang iniisip niya ay physical na pagkikipaglaban. At sabi niya, iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Ito po yung nakikita niyo sa pelikula na si Pedro bumunot ng tabak at pinutol yung tainga ng isang saserdote. Sapagkat iniisip siguro ni Pedro, kaya nga lagi po niya sinasabi na hindi pa mamatay ang Panginoon. Sapagkat siya ang inaasahan na maghahari sa Israel. Kaya nga sinasabi na ng mga Pariseo, ikaw talaga ang aming tagapagligtas na hinihintay magpakilala ka sa amin. Sapagkat yung Israel dati, mga kapatid, sila po ay bilanggo, alipin ng Roman Empire. At sila ay naghihintay ng Misaya na magliligtas sa kanila. At yung kaisipan ni Pedro ay kaisipan na pampisikal na pagkikipaglaban. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Verse 52, na magkano'y sinabi sa kanya ni Jesus, isauli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nagtatanga ng tabak ay sa tabak, mga mamatay. At sa verse 53, o inakala mo baga na hindi ako makakapagmanhid sa aking Ama at padadalhan niya ako ngayon din na mahigit ng 12 pulutong ng mga anghel? Nasabi po ng Panginoon, kung ito ay physical na pakikipaglaban sana, di sana nagpadala na lamang nagsabi na lamang ako sa aking Ama na magpadala na lamang ng napakaraming mga anghel. Diba? Ano pong nangyari sa Israel dati? Kapag nakikipaglaban po ang Israel, hindi naman sila nagtatagumpay dahil sila ay mga, sabihin natin, na magagaling. Sila ay mga, sabihin natin, na talagang matatapang. Sa una, sila po ay mga duwag. Sila ay maraming mga kahinaan. Pero sila ay lumalakas sapagkat mayroong salita ng Diyos o sinasabi sa kanila na sila ay nananalo. At nakikita nila na meron silang kasama na nakikipaglaban. Diba, naalala nyo yung si Gehazi at si Elisha? Sabi ni Gehazi, napapalibutan na tayo ng maraming mga kalaban. Pero nung mabuksan yung mata ni Gehazi, nakita niya na napakaraming hukbo na hukbo ng mga anghel, mga kapatid, na nakikipaglaban para sa kanila. Kaya nananalo yung Israel, hindi dahil sa kanilang tapang, hindi dahil sa kanilang lakas, kundi meron sila na kasama na nakikipaglaban. Hindi lamang kasama, kundi nangunguna sa pakikipaglaban. Kaya, sabi ng Panginoon, kung ganun sana yung magiging kalagayan ko, hindi sana nagpadala na lamang ako ng mga anghel upang tumulong sa akin. Pero hindi ganun, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sino mang gumamit ng tabak ay mamamatay sa tabak. Kaya hindi ito physical na pakikipaglaban, mga kapatid. Hindi ito sabihin natin na kapag merong nag-against sa atin, sa ating pananampalataya ay kukuha na tayo ng tabak at makikipaglaban tayo. Diba? Kung gano'n sana, mga kapatid, hindi sana punong-puno tayo ng kaguluhan at punong-puno tayo ng pakikipaglaban physically. Pero ang dineclare ng Panginoon, mga kapatid, it is a spiritual war. Sana ay makita po natin ito. Ephesians chapter 6, verse 12.
Mula sa physical ay tumungo tayo sa spiritual na pakikipaglaban gamit ang tabak, mga kapatid. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya ang pakikipaglaban natin, mga kapatid, it is not against flesh and blood, but it is against principalities and against the rulers of darkness in this world. Nasa kahanginan, mga kapatid, hindi natin nakikita. Pero makikita natin ito sapagkat nagmamanifest kung ano yung influensya nito. Diba? Wala namang ibang magagawa ang kaaway, ang mga espiritong ito na nasa kahanginan, kundi mag-influensya, mga kapatid, sa mga tao. Kaya minsan naisip mo, bakit kaya nagkaganda ang tao nito? Bakit naglalasing? Bakit ang buti-buti mo naman sa kanya, pero parang nung naging Kristiyano ka na, ay galit na sa'yo. Diba? It is the influence of spirit, mga kapatid. Yung mga kaisipan nila, yung mga nasa puso nila ay ininilagay ng kaaway, mga kapatid. Pero hindi tayo makikipaglaban against flesh and blood. Hindi tayo pwedeng bumunot, mga kapatid, ng tabak sa panahon ito. Kung meron man tayong makikipaglaban na ang gagamitin natin, it is the physical sword, but it is the sword of the Spirit. It is the sword, the Word of God, mga kapatid, the truth. Yan po yung meron tayo ngayon, isang sandata na meron tayo, mga kapatid, na ito ang pwede ipanlaban natin sa mga kaaway, sa espiritu ng mga kahanginan. Diba? At dapat makita natin na meron tayong spiritual na pakikipaglaban, makita natin kung ano yung mga bagay na ginagawa ng kaaway upang sa ganon ay hindi po tayo matalo. Diba? At ano ba yung sa mga napakinggan ko, mga kapatid, ang mabisa daw na pamamaraan upang magapi mo ang kaaway, yung manalo ka sa isang digmaan, ay kinakailangan mo na alamin mo kung ano yung kahinaan niya. Diba? Alamin mo kung ano yung bagay na kahinaan ng kaaway. At wala namang ibang kahinaan ng kaaway, mga kapatid, kundi katotohanan, liwanag. Sapagkat ang kaaway po natin ay kasinungalingan, ang kaaway po natin ay tumutulay sa mga kadiliman, mga kapatid, mga kasinungalingan na inilalagay niya upang madisip ang mga tao, madisip ang mga mananampalataya. Pero kapag ginamit natin ang salita ng katotohanan, ginamit po natin yung sword na ito, of course, magagapin natin ang kaaway. Pero ang problema, mga kapatid, isa pang naisip ko na magiging problema natin ay hindi tayo bihasa na gamitin yung sword na ito. Hindi tayo bihasa pa na gamitin ito para ipanggapit sa kaaway. At lagi pa rin tayong nagagapit ng kaaway, mga kapatid. Pero by the grace of God, tutulungan tayo ng Panginoon na masigit po natin na maintindihan kung paano ba natin magagamit ang salita ng katotohanan. Paano ba natin magagamit ito upang sa ganon ay magtagumpay tayo sa pakikipaglaban na ito patungkol sa spiritual journey natin, sa pakikipaglaban po natin. At tumungot po tayo sa verse 13. Sabi dyan, dahil dito magsikuha kayo ng buong kakayahan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magkagayoy, magawa ang lahat ay magsitibay.
kailangan natin na magsipipay mga kapatid sa pakikipaglaban ito. Kaya sa pagiging Kristiyano talaga mga kapatid ay matirang matibay. Nalala ko pa yung sinabi ni Brother Branham, sabi ni Brother Branham, pagkulay-kulay niya na marami siyang pinangaralan, maraming tumanggap sa salita ng Panginoon, pero pagdakay, ilan lamang po yung nakakatagal, ilan lamang yung nagpapatuloy. Sabihin natin na isang libo yung tumanggap sa salita ng Panginoon, sa salvation, pero pagdakay, nung sila ay sinubok, sila ay tumungo sa pakikipaglaban sa spiritual mga kapatid, ay sila po ay tumalikod sa pakikipaglaban ito. Nais ko mga kapatid na makita ang bawat isa na hindi lamang tayo sa pasimula, diba? Meron tayong mga kapatid na nagpapasimula sa spiritual journey, nagpapasimula na tayo ay makipagbaka sa pakikipagbaka ito, hindi sa dugot naman, kundi tayo ay nakikipagbaka sa spiritual, mga kapatid. Ano ba ang kalaban natin sa spiritual? Sarili mismo natin, mga kapatid. Yung mga bagay na nasa puso natin, mga kalayawan, mga pagnanasa dito sa lupa, mga inggit, mga kagalitan, yan po yung kalaban natin. At sino ba naglalagay yan? Ang kaaway. Nag-influensya niyan, mga kapatid, ang kaaway mismo. Inilalagay sa ating kaisipan, inilalagay sa ating mga puso, mga kapatid. At yun ang dapat na mawala sa atin. Yun ang dapat na magapit natin, mga kapatid. Kaya the greatest enemy na meron tayo ay hindi yung kapwa natin, diba? Hindi yung kaibigan natin, kundi mismo sarili natin, mga kapatid, ang pinakakalaban talaga natin. Diba? Sino yung nagkakaroon ng, sabi na, kapag naging kalmado ka na, kapag meron kang, nakikipag-away sa iyo, halimbawa ito kadalasan ito mga kapatid, halimbawa sa daanan, nagdadrive ka, kaya nagmumotor, kapag meron kang nakagitgitan, at ang tawag yan, road rage, mga kapatid. Kapag hindi ka kumalma, talo ka, mga kapatid. Ikaw ang natalo. Bakit? Pares kayo, pag nagkainitan, baka pwede pa kayo magtalo, pwede pa kayo na magbubugan. At ako, maraming beses na din, mga kapatid, na merong nakagiitan dyan sa kalsada, at yung isa nga, sinugod talaga ako. Pinuntahan talaga, at akma pa na magpapagasolina ako at talagang sinugod ako. Sabi niya, ikaw, hindi ka marunong mag-drive. Kasi kinat ko daw siya ng mabilisan. Sabi ko, pero naghumingi ako ng pasensya. Sabi ko, pasensya na ako, baka hindi lang ako naging aware. Salita ko siya ng salita. Kung ano-anong sinasabi, pero pinababayaan ko lang. Sabi ko, pasensya na ako. Sir, kung hindi ko namalayan. Pero sa isip-isip ko, sabi ko, tricycle, tapos ako naka-L3. Panigurado ako na siguro nabigla lang siya sapagkat nag-overtake ako. Wala namang sabihin natin na wala namang ibang sakyan doon, kundi kaming dalawa lang. At wala namang kaisipan ako na masama sa kanya, kundi talagang nag-overtake lang ako sa kanya sapagkat syempre mabagal yung tricycle at mas mabilis-bilis naman yung L3. Pero dumating pa rin tayo sa ganung punto at sabi ko nga, kinakailangan natin maging kalmado sa panahon na yun, mga kapatid. Sapagkat kung hindi ka maging kalmado, ikaw ang magiging talo. Na natalo ka sa spiritual na pakikipaglaban. Kaya at that time, ako po ay naging kalmado lang and by the grace of God ay umalis na rin naman yung tao at pinabayaan ko na lang. At sabi nung naggagasa sa akin, buti pa sir, hindi mo pinatulang sir. Buti at naging kalmado ka lang sir, sabi nung pabayaan mo na lang. Kapo yan kasi kapag pinatulan mo, hahaba kayo, pwede pa maging social media pa yan, mga kapatid. Kasi sa panahon natin ngayon, ay usong-uso po yung mga ganong attitude. Usong-uso ngayon yung social media, mga kapatid. Paano kaya may isang Kristiyano na nakipag-away dyan sa
dyan sa labasan at na social media. Sino po ang mapapahiya? Sino ang talo, mga kapatid? Ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na makita natin na ang pakikipaglaban natin ay hindi ukol sa flesh and blood, kundi ito'y sa spiritual, mga kapatid. Kung paano natin mapapagtagumpayan yung sarili po natin. At by the grace of God, alam ko na mapapagtagumpayan po natin yan, mga kapatid. Marami po natin palapakan ang ating Panginoon. Tayo po ay tumutungo sa spiritual na pakikipagbaka at ang gamit po natin ay hindi physical na taba, kundi ang kailangan natin ay word of truth. Ano ba ang sinasabi ng mga salita ng Diyos? At kinakailangan po natin na alam natin kung paano gagamitin yung sword na ito. Diba? Kung tapyas ka lang ng tapyas, baka yung kapatid mo na tinatapyas mo, isasabi ka nga ng katotohanan, pero tinatapyas mo lang tinatapyas, at hindi mo rightly dividing the word of truth, baka mawala yan sa gawain. Kinakailangan na marunong kang gumamit ng word of truth, the sword of the Spirit. Upang sa ganon, kapag tayo ay gamitin natin yung sword, mga kapatid, sigurado kasintado, hindi yung buhay ng tao, hindi yung mismo yung tao, kundi yung espiritu na nag-i-influensya doon sa tao, mga kapatid. Kasi ang character o anong kalagayan ng isang tao ay dahilan po yan sa influensya ng kaaway. Bakit yan, halimbawa, Brother Dante nagalit. O kaya, kung kaming dalawa ay magtigan ng mag-away. Possible, mga kapatid, kung hindi kami magpapasensyahan, kung hindi namin gagamitin yung word of truth, at kinakailangan na yung mga mananampalataya, kinakailangan na magkaibigan, magpasensyahan, magunawaan, ay kung hindi gagamitin ng tama, mga kapatid, ay panigurado ay magtatampuan na lamang kami at pwede hindi na kami magpansinan. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, ang tinatapis lamang, mga kapatid, ay hindi yung pagkakapamiran, hindi yung sabihin natin yung buhay ng tao, kundi mismo yung gumagawa sa isang tao, mga kapatid. Yun ang pinakapunteriya natin, mga kapatid. Hindi mismo yung tao. Diba? Tingnan natin sa Hebrews chapter 4, verse 12, at tayo po itutungo sa pinakapaksa natin, mga kapatid, which is the spiritual battle. Alam po natin, mga kapatid, na ang sword ay sumisimbolo po ito sa tinatawag na salita ng Diyos. Diba? Yan po ang simbolo niyan, mga kapatid. At kung wala kang word of truth, wala kang sword, mga kapatid, ay hindi tayo magtatagumpay sa pakikipaglaban nito. Diba? Ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa pakikipaglaban spiritual sapagkat meron siyang salita ng katotohanan. Hindi siya nakipagbaka physically, mga kapatid. Siya na po ay namatay. Pero dahilan sa yun ang dapat maganap sa ating Panginoon, yun ang katotohanan na dapat maganap sa Kanya, ay kinakailangan na yun ang maging panlaban, mga kapatid. At ganoon din naman tayo, kinakailangan na natin ng Word of God, the truth, upang sa ganon ay tayo ay makalaban sa kaaway. Hebrews chapter 4, verse 12, sabi diyan, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Alam nyo, ang salita ng Diyos ay mas matalas pa daw po sa two-edged sword, magkabilang talim. Pero sa ibang mga scripture, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kagaya po talaga ng isang tabak. At alam po natin na bawat isa po sa atin ay humahawak sa tabak na ito, ang salita po ng katotohanan. Pero kinakailangan po natin na magamit ito sa tama. Kinakailangan po natin na paano ba natin magagamit ang salita ng katotohanan.
Diba? Kasi baka, sabi ko nga kanina, baka tagpas lamang tayo ng tagpas, baka mismo matagpas natin yung buhay mismo ng believers at hindi mismo yung buhay ng kaaway. Ang kinakailangan natin ay matagpas yung buhay ng kaaway, hindi po yung buhay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sabi dyan, ang salita po daw ng Diyos ay mas higit pa na matalas kaysa sa magkabilaang talim ng isang sword, mga kapatid, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng Espiritu. At sa Luke chapter 2, verse 35, tingnan po natin. Gusto ko naman pong ipakita na ang salita po ng Diyos ay kagaya ng isang tabak. Sabi dyan, yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Doon sa Old Testament, sabi ko nga, pinakita ni Solomon kung ano ang magagawa ng isang sword, mga kapatid. Ano ang ginawa ng sword ni Solomon? Nireveal kung ano yung kalalagayan ng puso ng dalawang babae. Yung isa ay merong pagmamahal sa anak at yung isa naman ay walang tunay na pagmamahal doon sa bata. At ganoon po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Nire-reveal nito kung ano ang kalalagayan ng puso natin. Kaya minsan, kapag, di ba, merong pangangaral, minsan kapag tayo nakakarinig ng mga salita ng Diyos, salita ng katotohanan, tila baga merong tumutusok po sa ating mga puso. Diba? Parang masakit, mga kapatid. Halimbawa, kung ikaw ay hindi umaattend sa gawain, kapag ito ay mag-strike sa iyo, ay tila baga masakit sa puso, mga kapatid. Tama po ba? Kapag wala ka sa ganong kalalagayan, halimbawa, ikaw ay umiinom pa rin hanggang ngayon. Kapag narinig mo yung salita ng katotohanan, nare-reveal yung kalalagayan ng puso mo, sapagkat ito'y salita ng Diyos, nagre-reveal ng kalalagayan ng puso natin, syempre, ang tabak, mga kapatid, ay nakakahiwa yan, mga kapatid, napakasakit. Ano ba ang mga salita ng katotohanan? Napakarami pa, mga kapatid. Diba? For all of us ay kapag narinig natin ang salita ng katotohanan, kapag tayo ay pinipers ng tabak na ito, ay siguradong masakit po talaga sa kaloob-looban. Diba? May tendency pa nga na merong mga nagtatampo, merong mga di naman sila sadya na ipangaral kahit hindi naman alam yung kalalagayan ng isang brother, ay minsan ay kapag ito ay tinig natin na personal na sa manggagawa, ay pwede tayo magtampo, mga kapatid. Pero ito ay hindi salita ng tao, kundi ito ay salita ng Diyos na ibinibigay sa mga tao upang sa ganon mahiwalay yung mga bagay na nasa puso natin, mga kapatid. Maalis yung mga bagay na mali sa puso natin. Ma-reveal kung ano ang kalalagayan nito. At nawa ay patuloy na ang tabak na ito, mga kapatid, sa pulpitong ito ay maranasan po natin. Sino po ba gusto ng tabak na ito, mga kapatid? Kasi ang tabak na ito ay maghihiwalay sa atin sa mga bagay na masasama. At ito ay magpapatuwid sa ating mga puso. Alam po, masakit, mga kapatid, ang salita po ng katotohanan, pero ito ay magdadala sa atin ng tinatawag na kagaanan ng puso. Bakit po ba walang kapayapaan ang puso ng mga mananampalataya? Diba? Kasi mayroong pakikipaglaban sa kanilang kaisipan at puso nila. Diba? Merong isang pakikipagbaka na yung galit, kapag ikaw merong galit, mga kapatid, sigurado ay magkakaroon kayo na ng hindi mapayapang puso. Kapag merong problema sa tahanan, merong kaguluhan sa tahanan, ay magkakaroon ito ng tinatawag na hindi kapayapaan, mga kapatid. Pero kapag narinig natin yung salita ng katotohanan, atin ito na embrace, mga kapatid. Although na masakit ito, pero magpapalaya ito sa atin at magbibigay ng kapayapaan. Diba? Bakit nga ba nakipaglaban yung mga Israel, mga kapatid?
dahil lang po yun sa tinatawag ng kapayapaan. Upang sila po ay magtamo ng kapahingahan. Alam niyo, ang dahilan kung bakit walang kapahingahan, ang mga mananampalataya, ang tao, ay dahilan po yan sa hindi pagsunod sa salita po ng Diyos. Yan po yung pinakadahilan talaga. Dalalan niyo yung Israel, nung sila po ay hindi sumusunod sa salita ng Panginoon, sila po ay laging nagagapit ng kaaway. Sila po ay laging nasa pakikipaglaban, pagkagapi, mga kapatid. Pero kapag sila naman po ay sumusunod sa salita ng Diyos, sila naman po ay nananalo at nagkakaroon po sila ng kapayapaan. Kaya nung si Joshua ang naging captain of the host, naging pinaka-chief nila, mga kapatid, si Joshua ay sumunod sa salita ng Diyos, natamo nila yung tinatawag na physical na kapayapaan at kapahingahan. At gano'n din tayo, mga kapatid. The moment na hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos, yun po nadadala po talaga sa atin sa hindi kapahingahan. Diba? Diba, kung tayo po ay gumagawa ng hindi mainam ng mga kasalanan, ay ito po yung nidadala sa atin ng kabagabagan, ng mainam sa ating mga puso, mga kapatid. Tulungan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa mga bagay na yan, at nawa ay patuloy po natin na ang tabak na ito ay maranasan natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Although na masakit ang tabak na ito, pero ito po ay puputol sa mga bagay na masamang bagay sa buhay po natin. Tingnan po natin sa Matthew chapter 10, verse 34. At ako po ay magtatapos ng mga bahagi. Sabi dyan ng Panginoon, "Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword." Huwag niyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ang Panginoon pala, mga kapatid, ay nag-declare ng pakikipagdigma, mga kapatid. Pero ang tinutukoy dito, mga kapatid, ng ating Panginoon ay hindi po literal na tabak, kundi it is the word of truth. Ito ay salita po ng katotohanan. Sapagkat hindi naman nakipagbaka ang Panginoon sa physical, kundi nakipagbaka po ang ating Panginoon spiritual, mga kapatid. Sa verse 35, sabi diyan, "For I am come to set a man and variance against his father, and daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law." Kaya kung minsan, mga kapatid, minsan nakakaranas tayo na kapag tayo maging Kristiyano, yung dati nating kaibigan ay minsan nagiging kaaway na natin. Minsan laban sa atin, mga kapatid. Diba? It is because na tinindigan mo yung salita ng katotohanan, pinanindigan mo yung pagiging Kristiyano, and therefore, ang iba ay hindi mainam ang tingin sa pagiging Kristiyano. At minsan nagiging against pa sa atin. Nalala niyo si Brother Jeff Rehenares, mga kapatid, nung siya po ay naging Kristiyano, ay binantaan si Brother Jeff na tatagain. Yung talaga, literal na sundangin, mga kapatid. Pero itong si Brother Jeff, dahil siya po ay mapanindigan sa salita ng katotohanan, hindi siya nakipagbaka physically, nakipaglaban po siya gamit ang word of truth. Pinanindigan niya ang salita ng katotohanan, at ngayon ay siya po ay malaya na at nakakapaglingkod, mga kapatid. Wala tayong ganong mga eksena na nababalitaan dito, mga kapatid. Pero dati, sa mga unang iglesia ay alam po natin kung ano ang
ang pakikipagbaka nila. Talagang kinakailangan nila na ialay ang kanilang buhay para lamang sa tinatawag na paninindigan sa salita ng katotohanan, mga kapatid. At gusto ko ipakita sa araw na ito na ang ating pakikipaglaban, mga kapatid, ay hindi physical, kundi ito ay spiritual ang pakikipaglaban, at hindi tayo magtatamo ng pagtatagumpay kung wala tayong word of truth, wala tayong sword of the Spirit, which is the word of God, mga kapatid. Kinakailangan natin na meron tayong tabak na hawak-hawak, mga kapatid. Meron tayong dapat na salita ng katotohanan na hawak-hawak, mga kapatid, upang hindi tayo magapit ng kaaway. Kasi ang ginagawa lang naman ng kaaway ay to deceive us. Kasi ang estratehiya ng kaaway, mga kapatid, ay deception. At ang panlaban naman natin sa kaaway, mga kapatid, of course, ay salita po ng katotohanan, kaliwanagan. Kaya napakainam, mga kapatid, na dapat tayo ay marunong gumamit ng salita ng katotohanan, ng tabak na ito. At alam ko na patuloy tayo nasasanay sa salita ng katotohanan, hindi lamang po sa church, kundi sa pang-araw-araw po natin, mga kapatid. Kasi meron tayong pang-araw-araw na pakikipaglaban at pakikidigma. Hindi po sa dugot naman, kundi ito po ay spiritual matter. Hallelujah. At ating palapakan ang ating Panginoon sa araw nito. Ang nais ko lamang na ibahagi ay tulungan naman tayo ng Panginoon na maayos natin maghamit ang Word of God. Paghawakan natin yung Word of Truth. Patuloy natin at kinakailangan natin na, of course, alam natin kung ano ang salita po ng katotohanan. Diba? Wala pong mananalo sa pagkikipagdigma kung wala pong sandata. Diba? Imposible na tayo manalo sa pagkikipagdigma ito kung wala po tayong sandata, which is the Word of God. Ang salita ng katotohanan, ang tabak ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magsitayo mga kapatid sa araw na ito. At tayo po ay tumungo sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa salita ng katotohanan. Salamat po sapagkat meron kami hawak-hawak sa panahon ito na dahil sa salitang ito ay ito ang dahilan kung bakit kami nagkakapagpatuloy. Kami po ay nagwawagi sa pakikipaglaban ito sa spiritual journey po namin, sa spiritual warfare na meron po kami. Panginoon, araw-araw ay meron po kami pakikipaglaban, hindi po sa dugot laman, kundi ito po ay spiritual battle, Lord, na ang kalaban po namin ay ang mga espiritu ng kahanginan na nag-influensya sa isang tao, ang mga bagay na mga marumi, mga kaisipan, ang mga bagay na nilalagay sa aming mga puso, Panginoon. At ang kailangan po namin ay Word of God, kailangan namin ng salita ng katotohanan upang sa ganon ay maalis ang mga bagay na nasa aming mga puso. To reveal kung ano ang kalalagayan ng aming mga puso, Panginoon. At tulungan mo po kami sa mga panahon ito na patuloy kami na nakikipagbaka, patuloy kami, Panginoon Diyos, na humaharap sa mga hamon ng buhay, pakikipaglaban, at nawa po, Panginoon Diyos, ay tulungan mo po kami kung paano mo tinulungan ang Israel na nakamtan ang pangako na lupain, ang pangako mo sa kanila sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng kasama ka, Panginoon Diyos, sa pakikipaglaban na yun, at yun din naman kami na kasama ka namin sa pakikipaglaban ito. Panginoon Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng journey ito sa pakikipaglaban ito, sapagkat alam po namin na
ito ay hindi madaling bagay sapagkat marami kaming kakarapin sa unahan ng aming mga buhay na pakikipagbaka at alam po namin, Panginoon, kung hindi ka gagawa sa aming mga buhay, kung hindi ka maglilid sa aming Panginoon, hindi namin matatanganan ang iyong salita ng katotohanan, ahawakan ang salita ng katotohanan, ay hindi po kami magwawagi sa buhay nito, sa pagkikipaglaban nito. Panginoon Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin at hayaan mo po ng bawat isa na uuwi ng mga pinagpala, uuwi, Panginoon, na dala-dala ang salita ng katotohanan na merong magagamit sa pagkikipaglaban nito, Panginoon Diyos. Ang salita mo, ang mga bagay na nasa Biblia, ito'y makakatulong sa amin, Panginoon, upang kami magtagumpay sa buhay nito. Salamat po, Panginoon, at hayaan mo na ipagkatiwala po namin sa iyo ang araw pa na lilipas. Patuloy mo na tulungan ang bawat isa amin sa pang-araw-araw man o sa spiritual man, Panginoon Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa amin. Panginoon, binabalik po namin ang aming mga papuri, pasasalamat at pagkakila. Sa tanging mong pangalan, ito sa pangalan lamang ng aming Panginoon sa Kristo, lahat po'y pagsabi na. Amen. Ating palampakan ang aming Panginoon, mga kapatid. Mas magbigay sa aming kapatid, Brother Richard, at siya na rin po yung magtatapos ng gawain sa araw nito. God bless you po, mga kapatid, at pagpalain po kayo ng Panginoon.